Okay, so magandang umaga. So ngayon, na-harvest ko na to. Napakita ko na ba sa inyo? Pero yan, na-harvest ko na. Pe-prepare ko na siyang ibaba. Pero kung mabigat, mukhang mabigat. So, tanggalan ko muna ng nutrient solution dun sa dulo. Tapos, ito magdidilig lang siguro ako dito. Pero yan, may ma-harvest ulit tayong buto. Nung nakaraan, nag-harvest ako. So, mag-harvest ako ng harvest ng buto. Possible, baguhin natin yung setup natin. After siguro mag-harvest nito, ito, fully harvest ko. Then, setup natin sila doon. Anyway, ito naman, regarding sa pipino natin, may namamatay Itong part na to biglang namatay. Hindi ko sure kung bakit siya biglang namatay itong tangkay na to. Tapos itong bunga na inaabangan natin, mukhang hindi na magtutuloy kasi nanilaw na siya Namatay yung dulo kumbaga. So, i-check ko. Wait, i-check natin yung reading nito. Wait lang. Okay, so ito nga pala yung dating nilalagyan ko ng mga nutrient solution. So, dahil meron na tayong styro box, dito natin siya ilagay para mabawasan yung pag-init ng mga nutrient solution natin. Nandito na rin yung mga equipment ko. So, mukhang goods naman sila dito. Mamaya, mapapansin ko kung iinit sila or hindi. Pero, ayan, nakikita nyo, ay selyado naman sila dyan. So, ginawa nating container. Yung lagayan din natin, yung grow box din natin. So, ito pala, yan, meron na yan, NH, Nutri-Hydro. Meron na yan, kasama siguro mga 40 liters pa nga nilagay ko dyan Parang kadora din nito. So ito medyo natuyo na Lagyan natin ng tubig to. Dumumi pa yung aso ko. Anyway, check muna natin. So dito na naman natin siya i-check. So ngayon gumagamit naman siya ng nutrient solution kasi nababawasan So yung easy muna. Baka mahulog Ayun, tulad ng sinabi ko sa inyo, tumataas siya So, tumataas talaga siya. Habang tumatagal, tumataas talaga yung easy niya. Yan. 3.5. So, mataas na yan. Siguro, isa yun sa reason kung bakit biglang namatay itong inaalagaan natin. So, tingnan naman natin iba. pH level. Kasi kung acidic na to, dadagdagan lang natin ng tubig. Ayan, 5 na siya So, yun. So, yun yung cost. Siguro, hindi ko kasi nasunod yung sinasabi ko sa inyo dati na parang every 3 days or every day ko siyang i-check Ito naman tayo sa kabila. Dito, acidic na rin. 3.4. So, halos parehas lang din sila. So, dadagdagan na natin to ng tubig. Yan Tapos maya siguro check natin kung ano yung reading. Pero hindi ko sure ba kung ma-video ko pa. Kasi pag dinagdagan ko pa yan, antayin pa natin sila maghalo talaga Yan. Anyway, yun yung gagawin ko ngayon. So kakatapos ko lang mag-foliar sa kanila. So, tinitingnan ko kasi kung may mga bulaklak na So yun. Maninilaw, cost ng nutrient solution. Kasi parang matagal ko na rin bago ulit na-check. Siguro every 3 days susubukan ko. Sana maalala ko nga. So ito, maglilipat-lipat na rin tayo nito. So inaubos ko lang din to. Yan, lumalaki naman. Okay naman yung paglaki niya. Kita ko naman. Yun, maganda yung paglaki ng iba So hopefully, humabol din yung ibang alaga natin. Ayun, yung transfer kong bell pepper, mukhang hindi niya kakayanin. Nagka-damage siguro sa ugat or sa stem. Baka na-damage yung stem Yun yung inaalala ko dyan. Kasi yung last time na seedling ko niyan, na-damage yung stem. Naputol nga kaya tinapon ko na. Kasi ito naman, cherry tomato natin. Yan, matikas yung pagkakaangat ng cherry tomato So dito naman, yan yung bell pepper. Yan. Nagbubunga. May mga ibang bunga na rin Yun nga rin, nahihirapan siyang isupport. Ayusin natin yan. So, ito yung mga for harvest natin. Almeti. Yan, sa Sabado siguro. Kaya sa Biyernes, harvest na natin to. Tingnan natin kung maganda sila.
Pero palagay ko medyo nagkulang ako dyan. Hindi ko sila nabantayan in terms of nutrient solution. Hindi ko siya nabantuan ng tamang dami ng nutrient solution. Kaya parang nalilitan ako pero mukhang okay naman. Ano mo yan? Anyway, ito yung Olmete natin na 4-5. Makita nyo dun yung tatlo pa nila pero maliliit. Ito yung dalawa. Laki na nung in-improve kumbaga. So ito yung mga amaranth natin or colitis. Nilipat ko na pati yung basil natin kasi ito maninipis yung dahon ay yung tangkay pero dito ganda. Anyway, marami naman tayong buto niyan kaya hindi tayo maaalangan. Lagyan lang natin ng tubig to. Ito yung bago kong pinagkakaginawa ngayon. So tinetesting kasi natin kung dito sa rooftop ay makakapag-grow tayo ng seedlings para pwede na nating wag gamitin mo ng indoor nursery natin para bawas na rin sa kuryente kumbaga. So yung mga seedlings na nandito, ito ay mustasa, itong tatlo. Tapos itong may kulay blue ay pechay. Yan. So ayan. So tingnan natin yung bunga ng ano. Ito yung sinasabi ko sa iyo, yung April 5, itong tatlo. So, ang laki ng difference niya doon sa isa. Tapos ito naman yung April 10 natin. Palagay ko ito lang yung medyo may issue. Pero yung iba, ayan, okay naman. Okay naman yung paglaki nila. Nag-refill na rin ako ng tubig dyan. So, ito, ayan o, mapansin nyo, ayan o, bell pepper. Kita ba? Ayan o, bell pepper. Sa kulay green pa siya. Isa, dalawa, tatlo. Yan. So far, tatlo pa lang yung nakikita ko. Pero sana dumami pa sila. So, kung ano man mangyari, kung medyo mahirapan tayo sa cucumber, baka mag-focus muna tayo sa bell pepper. Yun na lang muna. Yung dagdag. Kasi may paru-paro. Ano? Sana wait lang. Okay, so nang pakawalan natin paru-paro, hindi ko lang alam kung saan siya nangitlog, kung nangitlog man siya. Ayan. So ito naman yung mga naging legi nating tanim nung April 14. So dapat April 15, medyo napaaga yung seeding ko. Ito yung parang 3 araw kong nailagay dun sa incubation area. Na dark area, parang ganon. Sumobra sa araw. Ayan. So, ayan, medyo umaangat-angat dito po. Possible, pumasok dyan yung mga ibon or kung ano man. So, gawan na lang natin ng paraan yan para mapababa natin yung pag-angat niya. Kasi yung iba yan, nilagyan ko na ng tie wrap para hindi masyadong umangat ng sobra. Ganon din gagawin natin dyan. So, siguro ito, pag naka 1 month na siya, titingnan natin yung water level. Dito na lang tayo siguro magbabase. Yan. Ito kasi pangit yung tubo Yan. So mapansin nyo, pag mga ganong container, medyo talagang nagkakaroon siya ng lumot. So hopefully, hindi masyadong magkaroon ng epekto dito sa ating styro box. Siguro gilid lang yan, magkakalumot. Kasi doon, meron na. Gilid lang. Hopefully, yung pinaka-nutrient natin is hindi masyadong maapektuhan kasi nga insulated naman siya. So ayan. So sa ngayon, every 5 days, nagtatanim tayo ng 18 seedlings. 18 na buto. So, meron ako na itanim nung April 5. May 5 pala. May 5 na 18. So, sa 18, 17 yata yung nag-germinate. Hindi ko sure kung tutuloy pa yung isa. Pero yon kasi 15 lang naman to So, 15 lang talaga ang target ko nun. So, yung sobra, doon natin i-set up doon sa taas. Pero yung iba, yung 15 dito. So meron tayong Kiss na nutrient solution, Nutri-Hydro, tapos gagawa tayo ng Kiss nutrient solution na meron chelated iron. Tapos Nutri-Hydro, hindi ko sure kung lalagyan ko ng chelated iron. Hindi ko sure. Titingnan ko muna kung magkahiwalay pa ba yon. So pwede natin gamitan ng chelated ng iron yon. Basta yung iron. Pero
kay katanim na iron yung gagamitin natin. Wala kasi akong iron na galing kay NutriHydro. So, yon. So, balak pa mag-start dito, yun nga, dito lang muna tayo mag-setup. Tapos, pag okay na, dodoble-doblehin na natin yung production. Yun. So, yun. Hahanapan ko pa ng tataniman yun. Kasi gusto ko rin dito ng kulitis para may mga gulay-gulay pa tayo dito. So far, yun lang. So, ang tinitingnan ko talaga is bell pepper. And ngayon, naka-Kratky pa tayo. Although, hindi masyadong advisable yun, siya sa Kratky. Pero, ayan, nakita nyo naman, tumutubo. Pero, titingnan ko na rin yung nutrient niyan kung masyado nang mataas. Okay? That's it. Thank you very much. And sana mamulaklak na rin yung cherry tomato doon. And see you next update. Bye-bye.